Si Noir ay isang talunan na walang kwentang kakayahan na nagbigay sa kanya ng patuloy na sakit sa ulo pagkatapos mawalan ng trabaho. Natuklasan niya ang isang lihim na piitan kung saan nakakuha siya ng kasanayan sa cheat na nagpadaig sa kanya, gayunpaman kailangan niyang patuloy na masiyahan sa antas ng kanyang mga kakayahan sa unang araw ng kanyang trabaho bilang isang librarian o natuklasan na siya ay tinanggal dahil ang anak ng isang viscount ay nagnanais ng trabaho at dahil siya ay anak lamang ng isang mahirap na baronet. Ay sinipa ang kanyang asno, ang kanyang ama ay nakaramdam ng pananagutan at patuloy na nagsisikap na humingi ng tawad, ngunit ni sino ang malinaw na hindi gaanong iginagalang ang ama ay hiniling sa kanya na huminto matapos itago ang kanyang mga pang-iinsulto habang pinupuri si Alice na bumaba ang kanyang kapatid na babae sa hagdan noon at iminungkahi na mag-enroll siya sa Hero Academy at hindi niya akalain na makakapasa siya sa mga pagsusulit at si Alice. Sinabi sa kanya na kapag nabigo siya ay siya ang bahala sa kanya. Pumunta siya sa bayan at nakipagkita sa kanyang kaibigan na si Emma Brightness na dapat ay magsisimulang magtrabaho sa library kasama niya. Si Emma ay anak ng isang baron na nangangahulugang mas marami siyang katayuan ang lipunan kaysa sa hindi, ngunit tila wala siyang pakialam dahil magkaibigan na sila mula pagkabata. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang nangyari, sa tingin niya ay nabigo si Emma, ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang impormasyon tungkol sa kanyang kakayahan at hindi rin isa at tanging kasanayan ang dakila. Maaaring magbigay ng sagot si Sage sa anumang tanong, ngunit ang presyo para sa paggamit nito ay isang sakit sa ulo na iniluluwa ni Emma sa kanya na sinabihan siya ni Emma na magbasa siya ng isang sinaunang teksto sa isang matandang pantas na humahalik sa kanyang mga asawa sa tuwing sumasakit ang kanyang ulo dahil nakatulong ito at tinanong kung gusto niya to give it a try. Ang Never Been Kissed virgin ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagsang-ayon, ngunit pinigilan siya ni Emma at hiniling na pumunta sa isang lugar na mas pribado sa halip sa tuktok ng isang tore kung saan sila nakatayo. Hinalikan siya ni Moore. Hiniling ni Emma na gamitin ang kanyang kakayahan, kaya tinanong niya ang mahusay na Sage kung paano siya magiging mas malakas at makapasa sa mga pagsusulit sa Hero Academy at ipinaalam sa kanya ng pantas ang tungkol sa isang nakatagong piitan sa isang kuweba at sinabi sa kanya kung paano ito makapasok. Kaagad sumakit ang ulo niya at iminungkahi ni Emma na muli silang maghalikan pagkatapos ng mga bata na tinanong niya kung ang kanyang masakit pa rin ang ulo at sinabi niyang hindi, pero sa paraan ng paghalik nito sa kanya ay parang ang kabilang ulo niya ang nanakit. Hiniram ni Nora ang isang espada sa kanyang ama at nagtungo sa kuweba na sinabi sa kanya ng pantas tungkol sa labas ay binigkas niya ang spell na nagbukas ng pinto sa nakatagong piitan at pinasok niya ito sa loob. Ay narinig niya ang isang boses na nagturo sa kanya sa isang silid sa ikalawang palapag at pagpasok niya ay nakita niya ang isang dalaga na mukhang murang knock-off ni Prinsesa PIV ng Arabasta. Ay nakatayo siyang hindi gumagalaw sa gitna ng silid na nakagapos ang kanyang mga kamay at paa ng mga tanikala at hindi tinanong kung siya ay buhay at sinabi niya sa kanya na hawakan ang kanyang ulo. Kapag ginawa niya ito, nagpakilala siya bilang lingkod ni Olivia, isang adventurer na natagpuan ang nakatagong piitan matagal na ang nakalipas. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakipaglaban at natalo sa isang halimaw, ngunit hindi sinasadyang gumawa ng isang bitag na tumama sa kanya ang kadena. Inihayag din niya na siya ay nakagapos sa loob ng 200 taon sa silid na iyon at hindi siya gustong palayain, ngunit sinabi niya na ang mga tanikala ay kilala bilang kamatayan. Ang mga kadena, kung sinubukan niyang tanggalin ang mga ito ay mamamatay siya. Tinanong niya kung bakit siya tumawag sa kanya kung hindi siya mailigtas at sinabi niya na gusto lang ng isang tao na makausap siya. Ay ipinapalagay niya na siya ay napakahusay mula noong natagpuan niya ang piitan at tinanong ang kanyang pangalan na sinabi niya sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya napunta sa piitan at ipinaliwanag din niya ang sitwasyon sa kanya. Pagkatapos makinig sa kanyang kwento sa SB, nagpasya siyang bigyan siya ng kanyang mga kasanayan dahil hindi niya ito kailangan at hindi rin hinawakan ang kanyang noo sa kanya, at ang kanyang mga kasanayan ay inilipat sa kanya na nagpakiusap sa kanya na sumangguni sa kanya bilang si Master Olivia ay naglipat ng 3 kasanayan sa kanya. Ang mga kasanayang nilikha niya sa sinuman at ang kasanayan ng editor ay maaaring mag-alis sa kanila gamit ang kanyang mga bagong kasanayan na dama ni Nora na siya ang mahalagang kit sa Blup na. Hanggang sa maghari si Olivia sa kanyang parada, sinabi niya sa kanya na gamitin ang mga kasanayang kailangan niya sa buhay. Puntos ang mas malakas na kasanayan, mas maraming LP ang natupok nito. Upang makakuha ng mas maraming LPS, kailangan niyang gawin ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng kasiyahan pagkatapos ay
Ipinahayag niya na mamamatay siya kung ang kanyang LP ay umabot sa 0 o kasalukuyang may 550 LP at hiniling niya sa kanya na ibigay ang kanyang bago kasanayang subukan bago umalis sa piitan ay. Nakatagpo siya ng isang payat na nilalang at ginamit ang kanyang kakayahan sa paglikha upang gumawa ng isang bala ng bato na kung saan ay nagkakahalaga lamang siya ng $50 LP ngunit nagawa niyang sirain ang putik pabalik sa bahay na inihiga niya sa kandanggan ng kanyang kapatid habang siya ay namumutya sa kanya. He decided to try what Olivia told him about pleasure and so like a creep he requested a hug from his sister Alice na parang hindi pinansin dahil may serious brother complex ito kaya tuwang-tuwa. Siyang niyakap at tumaas ang LP niya kinabukasan at hindi rin nagkita. Up with Emma, he pointed out that she looked different and she said she dressed up for a reason but the clueless no is slow on the uptake. When she got mad he asked for a hug not to calm down but to increase his LP. Umalis na siya upang makilala si Olivia kanina at ginamit ang kanyang LP upang lumikha ng isang bagong kasanayan na tinatawag na discerning odd na nagpapahintulot sa kanya na sumilip sa impormasyon tungkol sa sinumang tao o bagay at ito ay makakatulong sa kanya na makapasa sa kanyang pagsusulit sa Hero Academy. Sinubukan niya ang kasanayan kay Emma at natuwa ito. Nagtrabaho nang banggitin ni Emma na ang kanyang napakalaking plot ay nagdulot ng pananakit ng kanyang likod. Siya ay may kamangmanga na ginamit ang kanyang mga kasanayan sa paglikha at pagyuko upang mabawasan ang mga ito nang banggitin niya na mas gusto niya ang mga ito ng malaki. Araw ng pagsusulit sa Hero Academy, inanunsyo ng instructor na kailangan nilang bumuo ng mga grupo para mangolekta ng mga hilaw na materyales para sa monsters. Walang gustong bumuo ng grupo na walang dahil pangit at sirang lalaki. Noong malapit na siyang sumuko ay hiniling siya ni Emma na sumama sa kanya. Tinanong kung bakit siya naroon kaya sinabi niya sa kanya na huminto siya sa kanyang trabaho at nais na subukan ng akademya. Isang batang babae na nagngangalang Lenore Bluan ang humiling na sumama sa kanila dahil kay Emma, subalit nang sinubukan ni Nora na magpakilala ay sinabi niyang wala siyang pakialam na malaman ang pangalan. Sa hindi na recycle na basura ay nagsimula ang pagsubok at ang lahat ay nagmadaling hanapin ang mga bagay na hiniling ni Lenore sa kanila na maghiwalay. Pagkatapos ay sinabihan niya na huwag itaboy ang mga ito sa kanyang antas o sinabihan si Emma na hintayin siya. At pumunta siya sa piitan upang maghanap ng mga nilalang na labanan at mangolekta ng mga materyales mula sa nakatagpo niya ng isang level 99 na patay na Reaper at dahil siya ay isang antas 23 lamang sa kanyang sarili ay sigurado siyang mamamatay siya. Sinubukan niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang editor upang tanggalin ang patay na execution slash ng Reaper ngunit kailangan niya ng hindi bababa sa 4,000 LP upang gawin kaya bago pa siya nito malaslas ay gumawa siya ng skill na tinatawag na heavy at ginamit ito para hawakan ang Reaper sa pwesto niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng malaking bala ng bato at binaril ito sa Reaper na tuluyang nawasak at tumaas ang level niya sa 33. Pabalik sa exam center ang instructor. Tinawag ang grupo na nakapasa ngunit hindi pa tatawag sa team ni Nora. Natakot si Anna na hindi sila nakapasa ngunit hindi rin umamin sa kanya kahit hindi siya naniniwala dito kaya lang tinawag ng instructor ang kanilang team at inanunsyo na sila ang may pinakamataas score dahil naibalik ang patay na bungo ng Reaper no at hindi rin nagulat dahil tinawag ito ni Olivia na basura nang ipakita niya ito sa kanya pagkatapos makapasa sa mga pagsusulit. Ang susunod na problema ni Nora ay pera para sa pagpapatala at hindi rin humingi sa kanyang ama ng pera sa pagpapatala ngunit ang papaya ng cholesterol ay masyadong sinira upang kayang bayaran ito kaya nagpa siya siyang kunin ang pera at hindi rin sinabi kay Olivia kung magkano ang kailangan niyang magpatala at diretsong sinabi nito sa kanya na hindi kayang bayaran ng isang bottom feeder na tulad niya. Ngunit isiniwalat niya na iyon ay magdadala ng labis na atensyon sa kanya at hindi niya gusto trabaho sa Adventurers Guild sa guild na nakilala mo. Lola ang receptionist, ipinaliwanag niya kung anong mga trabaho ang ginawa ng mga adventurer at kung paano sila ay nireranggo na nagsasabi na ang mga trabaho na kanilang ginawa ay naiimpluwensyahan ng mga ranggo na sinabi niya sa kanya na maaari siyang tumaas sa mga ranggo sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga mahirap na pakikipagsapalaran bilang bahagi ng kanyang pagpaparehistro. Binigyan siya ng isang form upang isulat ang kanyang mga kasanayan nang makita ni Lola ang kanyang isinulat. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pagbibiro at akusahan siya ng pagiging isang impostor. Nagsasabing siya ang kahalili ni Olivia na isang alamat ng guild at the mention of Olivia's name o tinutukoy ang kanyang master.
Nalalong ikinagalit ni Lola sa kondisyon na itataas nito ang kanyang palda at humingi ng paumanhin sa kanya kung hindi siya nagsisinungaling pumayag siyang aipatong ang kanyang kamay sa matandang Tom. Na nagpakita ng husay ng kung sino man ang humipo dito nang ibunyag ni Tom na siya ay nagsasabi. The truth the shameless creep excited na pinanood at napahiya si Lola na humihingi ng paumanhin na nakataas ang kanyang palda bilang isang resulta ay nadagdagan niya ang kanyang LP mula sa kasiyahang. Nakuha niya sa panonood sa kanya natapos ni Lola ang kanyang pagpaparehistro at nang sabihin ni hindi sa kanya na siya ay lubhang nangangailangan ng pera ay nag-alok siya. Sa kanya ng isang drunk quest na mahuli ang rainbow grasshopper kaya niya ito at siya ay nasa kalokohan na iyon habang sa paghahanap ay ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumikha ng sakit sa ulo upang magamit niya ang kanyang Great Sage kasanayan ngunit ito ay walang kabuluhan dahil nakuha pa rin niya ang masakit na sakit ng bang ang pagtitipon ng mga tipaklong nais niyang nasa paligid si Emma upang mawala ang sakit ng ulo at sa sandaling iyon ay parang tinawag siya ng kanyang mga iniisip ay dumating si Emma na tumatakbo palapit sa kanya. Tinanong niya kung paano niya nalaman kung saan siya mahahanap at sinabi niya na nakapunta na siya sa kanyang bahay at sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na pumunta siya para sumali sa Adventurers Guild. Sinabi niya sa kanya na nag-aalala siya dahil alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang Great Sage skill at wala siyang paraan para bawasan ang pananakit ng ulo o sinabi sa kanya na nakagawa siya ng isang uri ng immunity para sa sakit ng ulo at bigla siyang nagmukhang isang tuta na kasisipa lang nang makita ang kanyang reaksyon ay mabilis niyang sinabi sa kanya na ito ay hindi epektibo kaya tinanong niya kung gusto niya itong halikan para Adventurers Guild na iniabot sa kanya ni Lola ang pera para sa mga tipaklong habang malinaw na hinahampas siya nito at inalok siya ng isa pang trabaho na si Emma na naupo sa tabi nino ay hindi uupo at panoorin ang kalapiteng mababa ang lipad na kunin ng kanyang lalaki kaya inihayag niya na siya rin ay magiging isang adventurer at magpapatuloy sa paghahanap kasama niya. Ang dalawang babae ay pumasok sa isang mabangis na paligsahan sa pagtitig kay Lola na nagsasabing siya ay supervisor nino at itinuturing na napakahalaga kaya walang karapatang manghimasok si Emma sa kanilang relasyon. Gayunpaman sinabi ni Emma na magkasama sila mula pagkabata at mananatili silang magkasama magpakailanman na napagtanto na sa kalaunan ay mawawalan ng sa kanya sakalang siya tinawag ni Emma dahil patay na nakahandusay sa noo ng higanteng kuneho na hinahanap at hindi rin niya ginamit ang kanyang discern ng eye at napagtantong ito ay isang level 24 na halimaw at madali niyang mahawakan ito noon at hindi makagalaw. Pumunta si Emma sa harapan niya at sinabi sa kanya na ibababa niya ang kuneho dahil ayaw niyang bigyan si Lola ng isa pang dahilan para mapunta sa kanya ang lahat. Ang kanyang kambal na talam ay inilunsad niya patungo sa kuneho sa kanyang hindi kapani-paniwalang bilis na nagbigay daan sa kanya upang madaling makaiwas sa mga pag-atake nito habang ni hindi namangha sa kanyang kahanga-hangang hitsura habang nakikipaglaban ginamit ng wind strike ngunit ang kuneho ay tumalon at hindi rin naiwas ang Modorage sa ilalim ng kuneho ngunit pilit nitong sinisikap na saktan si Emma bago pa siya nito mahawakan o mabaril ng malaking stone bullet at pinalipad ito at bago pa ito makabawi ay tumakbo sila sa kagubatan. Nalungkot si Anna dahil naniniwala siyang mahina siya kaya hindi niya nagawang pabagsakin ang nilalang kaya hindi rin siya nagpasya na tulungan siya sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kanyang kakayahan. Napagtanay pa pagkatapos kaya tinanong niya ito kung maaari niyang bilhin ang kanyang tainga. Sinabi sa kanya ni Emma na hanggat maaari niya itong tulungan ay hindi siya tumutol habang kinakagat nito ang kanyang tenga. Kontrolin ang kanyang mga pintuan ng baha na gustong bumukas ngunit ang tunog ay umakit sa higanteng kuneho sa hindi sinubukang eye upgrade ang kanyang kakayahan. Ngunit bago pa niya ito magawa ay inatake sila ng kuneho ay tumalon sila sa daan bago pa ito magawa ay sinaktan sila ngunit ang galit na kuneho tulot sa kanya na gamitin ang pagkakataong eye upgrade ang kakayahan ni Emma. Oras at sinira ang sungay nito nang bumalik sila sa guild ay iniharap nila ang sungay sa isang gulat na si Lola na nagulat nang marinig niya na binaba ni Emma ang kuneho sa kanyang sarili. Nagpasalamat si Emma kay Lola at ipinahayag na nakakuha siya ng higit na kumpiyansa dahil sa paghahanap. Habang si Lola ay humingi ng paumanhin sa kung paano niya ito tratuhin noon na nagbigay daan sa dalawang babae na magkaunawaan o alisin ang mga labi ng kuneho mula sa isang bulsang dimensyon na kanyang nilikha at inanunsyo na sila ay mag-iihaw ng karne at magsasalo-salo sa gabing iyon. Ang kapistahan ay ibinigay ni Lola kay Noah ang pera para sa pagkumpleto ng paghahanap at binati siya sa pagpasok sa Hero Academy dahil maaari na siyang mag-enroll gamit ang perang naipon niya at
Hindi rin magpasalamat sa lahat ng nagtipon kasama si Olivia kahit na wala siya nangako siyang pupuntahan. Maya-maya ay tumayo na rin sila ni Emma sa labas ng akademya pagkatapos magbayad ng kanilang enrollment fees ay pinag-uusapan nila kung ano ang magiging buhay nila ngayong sa wakas ay estudyante na. Sila ng academy noon lang ay may dumaan na blonde-haired na babae at ang kanyang mga bodyguards at sinenyasan siya ni Emma na yumuko ng dumaan ang tatlo at hindi rin nagtanong kay Emma kung sino ang babae at sinabi nito sa kanya na siya ay si Maria Albert na anak ni Duque Albert A. Rangkang Noble A. Curious no used the discerning eye para malaman kung gaano siya kalakas at natuklasan na siya ay sampay ng kanyang gulat na ekspresyon ay nagtanong si Emma kung ano ang mali at sinabi niya sa kanya na si Maria ay isinumpa na mamatay sa kanyang ika-16 na kaarawan sa ibang pagkakataon at hindi rin nagising at natagpuan si Alice na natutulog sa ibabaw niya kaya tinanong niya ito kung bakit gusto niya ang pagiging malapit at lahat sa kanyang personal na espasyo. Sinabi ni Alice na gusto niyang batiin siya ng good luck sa kanyang unang araw at sinabi sa kanya na sisiguraduhin niyang mag-e-enroll siya sa academy sa susunod na taon kapag pumasok ang kanilang ama. Nakita niya ang awkward na posisyon nila at agad na humakbang. Dahil sa pagsigaw dahil hindi niya alam kung saan siya nagkamali o nakipagkita sa isang excited na si Emma na nagmungkahi na gawin nila ang kanilang espesyal na pagbati nakakita sila ng isang nakatagong lugar sa gitna ng mga puno at naghalikan pagkatapos ay tumuloy sila sa paaralan na ginawa ng mga mag-aaral. Siguradong ipaalam o alam na kinasusuklaman nila siya hindi nila gusto ang katotohanan na kailangan nilang maging kaklase bilang isang pangit na mabuti para sa walang mababang loob at iniiwasan siya. Tulad ng isang pandemya Emma sa kabilang banda ay tinanggap ng bukas ang mga braso at agad-agad naging tanyag sa mga batang lalaki si Lenore. Sinabihan o huwag makipag-usap sa kanya ang batang babae na kasama sa kanyang team noong mga entrance exam dahil naniniwala ang lahat na siya ang pumatay sa namatay na Reaper habang iniisip ang kanyang miserableng buhay. Pumasok si Maria sa silid-aralan nang makita niyang hindi kinilala niya ang kanyang presensya at sinabi sa kanya na ikinararangal niyang makilala siya kaya nabigla ang lahat dahil nagtataka sila kung bakit niya kinakausap ang ganoong tao samantalang ganoon din ang ginawa niya kay Emma at hindi rin nagtanong kung kailan naging magkaibigan ang dalawa ngunit sinabi ni Emma na malapit na siya. Para itanong sa kanya ang parehong bagay na sinubukang kausapin siya ng isang estudyanteng kanina pa umiiwas matapos siyang kausapin ni Maria. Ngunit hindi niya pinansin ang pagtikim sa kanya ng sarili niyang gamot ang una nilang klase ay kasama si Elma STS at habang nagbabalanse sa isang kahoy na espada siya. Sinabi sa klase na siya ay isang mersenaryo sa loob ng 18 taon bago naging isang guro mayroon siyang nakakatakot na presensya kung saan ang mga mag-aaral ay natatakot para sa kanilang kaligtasan at buhay nangako siyang hagupitin silang lahat at sinabing hahabulin niya sila ng higit sa isang toxic A hanggang sa sila ay naging kaya ang unang aralin ay pagtatanggol sa sarili at ginamit niya bilang ginipig na humihiling sa kanya na atakihin siya gamit ang kanyang espada binalaan siya nito kung siya ay may pakana ng sandata at maaaring hingin niya ito ngunit sinabi niya na ang isang mahinang tulad niya ay kaya. Dentor using the discerning eye nakita niya na talagang napakalakas niya sa level 232 kaya buong lakas niya itong sinuntok at nang maisip niyang makakatamaan siya ay kumilos siya ng napakabilis na. Parang nawala na siya. Sa totoo lang ay napaatras lang si Elma at tinawag ni Elma ang hakbang sa likod na sinabi niya na huwag gawin ang hakbang na ginawa niya habang inaatake niya ito ng walang kabuluhan hindi inakala na madali ito dahil nakalaban at natalo niya ang maraming mga nilalang sa tagong piitan bago siya. Kahit 1 pulgadang nataman siya ni Elma at nahulog siya sa lupa sa sakit. Nagbulong-bulungan ang ibang mga estudyante at tinawag siyang demon instructor pagkatapos ay sinabi niya o kung kaya niyang iwasan ang kanyang pag-atake at gawin ang hakbang na ibinigay niya. Isang gantimpala ang ibinigay niya sa kanya ng kaunting palabas sa pamamagitan ng pag-aayos ng kwelyo ng kanyang masikip na kamisete sa itaas mismo ng kanyang napakalaking plot dahil halatang wala siyang problema sa pagiging object nila ng desir. Ang iba pang mga estudyanteng lalaki ay sumisigaw ng hindi at ang ilan ay nagsabi pa sa kanya na mamatay upang sila ay pumalit sa kanya at kunin ang gantimpala para sa kanilang sarili o sinubukang lumikha ng isang kasanayan sa martial arts ngunit napagtanto na kaunti na lang ang natitira niyang LP sa halip ay ginamit niya ang kanyang malikhaing
kasanayan upang mapabuti ang likod na hakbang. Napansin ni Elma na siya ay nag-zone out at lumipat sa pag-atake sa kanya, ngunit nagawa niyang umiwas sa pamamagitan ng paggawa ng backstep na ikinagulat. Nang lahat na nagawa niya ito sa unang pagsubok, walang sinayang na oras sa paghingi ng gantimpala na ipinangako niya. Ang gantimpala pala ay si Elma ang nakaupo sa kanya, which was her. Halos sinasakyan siya habang sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga kaibigan ay palaging sinasabi na siya ay may mahusay na ang mga lalaki na estudyante ay binasa ng may selos habang ang mga babaeng estudyante ay nag-iisip na sila ay mga tanga at si Emma ay parang gusto niyang umiyak nang tanungin niya kung ano ang kanyang nararamdaman at hindi rin sinabi na ninakaw niya ang kanyang breath but in the literal sense. Although Elma assumed he was head over heels in love with her, but then he said her ass was mabigat. Siya nagalit at nalungkot sa mukha niya, and that shot him. She finally stood up and said break time is over. Emma sumugod sa hindi at tinulungan siyang bumangon. Pagkatapos ay nahihiya siyang nagtanong kung ang karanasang ito ay magiging isang asno na lalaki dahil ang kanya ay halos wala o tinanggihan ito, ngunit lihim na nasiyahan dahil ang kanyang LP ay tumaas at sinabi na hindi niya ito tatutol. Muli ay hiniling ni Ella sa mga mag-aaral na magkapares para sa susunod na aralin si Emma at hindi rin agad nakipagpares kay Elma na hindi sila pwedeng pagsamahin ni Emma dahil nagde-date sila. Tinanggihan ito ng dalawa at sinabing magkaibigan lang sila, more like friends with benefits. Ay sinabi rin niya kay Maria na hindi niya kayang ipares ang kanyang assistant ni Maine na si Alan na anak ng isang duke na nag-alok na makipagpares sa kanya dahil magka-level sila, pero tumanggi si Maria. Sa halip ay nag-alok siya na makipagpares kay Emma na mukhang nagseselos at si Alice na nasa kanyang sariling paaralan kahit papaano ay alam na ang kanyang kapatid ay may kasamang ibang babae. Sinabi sa kanila ni Elma na mag-aaral sila ng passive defense at sinabihan silang magpalitan sa pag-flip sa isa't isa o inalok si Maria ng unang hakbang, ngunit mabilis na na-upgrade ang kanyang kakayahan na binaligtad siya nito. Ngunit biglang nahulog sa kanya at hindi napuno ng mukha ang kanyang mga pakana, at nang may isang lalaki na tumakbo papunta sa kanila ay sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyari, ngunit wala siyang pakialam at sinabi sa kanya na huwag kumilos habang tinutulungan niya si Maria na bumangon. Medyo pagod kaya hiniling ni Elma na magpahinga para sa natitirang bahagi ng klase na ikinagulat ni Nora kung ganoon ba siya dahil sa kanyang sumpa at hindi rin sinubukang gamitin ang kanyang editor skill para tanggalin ang sumpa, ngunit wala siyang sapat na LP. Saka siya nagtanong. Ang dakilang sage ang pinakamabilis na paraan para mapataas niya ang kanyang LP. Sinabihan siya ng sage na ihanay ang lahat ng mga babae at i-tap ang kanilang mga balak habang siya ay nakadagan sa kanila, at hindi niya alam na magtatapos lamang iyon sa kanyang kamatayan at hindi pa rin iyon makakadagdag sa kanyang LP. Ang paggamit ng kasanayan ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo at maging ang kanyang sakit sa ulo na kaligtasan sa sakit ay walang nagawa upang mabawasan ang sakit, kaya tinanong niya si Emma kung maaari nilang gawin ang kanilang espesyal na pagbati. Itinuro niya na sila ay may madla at ito ay nakakahiya, ngunit hindi. Listen and kissed her anyway. Napasigaw ang lahat ng estudyante sa isang nakakatakot na mukhang helmet na hinabol si No at inutusan siyang tumakbo sa paligid ng school. Pagkatapos ng school no at pumunta si Emma sa guild para tanungin si Lola kung alam niya ang paraan para maalis ang sumpa. From Maria, Lola said their only option is to find a cleric who would help exorcise the evil. Sinabi niya sa kanila na ang best friend niyang si Luna ay isang cleric pero hindi niya inasikaso ang mga ganoong kaso para sa personal na dahilan at hindi rin siya determinadong iligtas si Maria dahil siya naging mabait sa kanya, kaya nagpa siyang tutulungan si Luna na malutas ang kanyang problema kung ito ay makakatulong sa kanya na iligtas si Maria o pumunta upang makipagkita kay Elna, at nang makita niya itong hinihimas ang kanyang mga balikat ay inalok niya itong magpamasahe bilang kapalit ay uupo siya. Muli siya at pumayag lamang siya kung matugunan niya ang kanyang mga inaasahan. Ay mabilis siyang gumawa ng kasanayan sa masahe bago siya tinulungan ng pumunta si Lola sa templo upang hanapin si Luna. Natagpuan niya itong nagpapahinga sa kanyang silid dahil pagod siya sa pag-asikaso sa mga tao buong araw. Pagkatapos nilang magbati ang isa't isa ay sinabi sa kanya ni Lola ang tungkol sa hindi at hiniling sa kanya na tulungan siya samantala upang magpalipas ng oras bago makipagkita kay Lola at muna at hindi rin pumunta upang bisitahin si Olivia. Galit na galit ito sa kanya at binanggit na hindi siya pumunta para makita siya. 2 linggo humingi siya ng tawad dahil hindi siya madalas makita at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari kay Maria.
Sinabi ni Olivia sa kanya na ang sumpa ni Maria ay malamang na may kinalaman sa isang tao sa kanyang pamilya. Sinabi niya na may mga kasanayan na nagpapahintulot sa isa na sumpain ang mga taong sinabi niya. Sa kanya nakakailanganin niya ng hindi bababa sa 10,000 LP upang maalis ang sumpa, ngunit dahil hindi niya makuha ang ganoong kalaking LP sa maikling panahon, ay mas mabuting gawin ito ng klerigo ay pabiro niyang iminungkahi na gamitin niya si Luna upang matupad ang kanyang mga pantasya dahil siya ay isang half-elf at isang exotic species kaya tinuruan siya ni Olivia ng isang skill na nakakatulong mas dumami ang mga LP na nakukuha dahil ayaw niyang gamitin si Luna as a source of LP and it was called Lucky Lecher. Sabi niya bawal pero very effective at hindi rin mabilis na nilikha ito sa bayan. Tumawag si Emma ng hindi at sinabi sa kanya na huli na siya sa kanilang pagkikita. Habang tumatakbo siya patungo sa kanya may isang pasang tumawid sa kanya at nawalan siya ng balanse. Nahulog siya sa dibdib ni Emma at umakyat ang kanyang LPA. Biglang umihip si Breeze sa palda niya ay tumaas na ikina-flash sa kanya ng kanyang underwear. Ganon din ang nangyari sa lahat ng mga babae na nakapaligid sa kanila at medyo tumaas ang LP niya no realized na epekto pala ng Lucky Leer at inedit ang skill para maging effective lang. At certain times kahit natutuwa siya sa kinalabasan habang napapangiti si Emma dahil pakiramdam niya ay tinatawanan siya ni Lola at pinagmamasdan ni Luna ang dalawa mula sa kinatatayuan nila at sinabi ni Luna na type niya lang si Nora na ikinareklamo ni Lola. Si Lola ang nagpakilala Luna sa kanila at bago sila tumungo sa restaurant ay in-access ni Emma ang mga tingin ni Luna at nagreklamo dahil mukhang perpekto siya kaya naman hiniling niya na sana ay hindi na lang siya magkita ni Luna sa restaurant. Sumpa nang tanungin ni O kung bakit sinabi niya na dahil hindi niya maalis ang 16 sumpa ay tinanong niya kung kamusta si Maria at hindi rin sinabi sa kanya na lumalala ang kalagayan ni Maria. Araw-araw na napagtanto niya na may pananagutan si Luna sa hindi niya marinig na gumaling si Maria kahit hindi niya kasalanan at hindi rin gumamit ng discerning eye para silipin si Luna at natuklasan niya na sa tuwing ginagamit niya ang kanyang curse lifting skill ay napapaikli ang kanyang buhay. Ay biglang naisip kung bakit hindi niya natulungan si Maria habang naglalakad sila sa bayan. Ni hindi nagtaka kung gaano nakakamatay ang sumpa ni Maria na kahit kalahating duwende na mahaba ang buhay ay maaaring mamatay sa pagtanggal nito. Biglang huminto si Luna sa paglalakad at hiniling na huwag siyang dalhin kay Maria dahil nagbago na ang isip niya at gusto na siyang pagalingin ni hindi hiniling sina Lola at Emma to excuse the both of them. When they were alone sinabi niya kay Luna na alam niyang mamamatay siya kapag inalis niya ang sumpa ni Maria. Sinabi ni Luna na wala siyang pakialam dahil hindi niya kayang maupo at panoorin siyang mamatay kapag may magagawa siya tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina ay naging isang kleriko din ngunit namatay siya sa pag-aangat ng mga sumpa at pagpapagaling ng mga tao. Sinabi niya na gusto niyang maging katulad ng kanyang ina na sa kabila ng katotohanan na ang kanyang buhay ay umikli sa bawat oras na patuloy na tumutulong sa iba hanggang sa siya ay namatay sa parehong oras. May sumabog sa malapit at napansin nilang dalawa ang ulap ng alikabok na tumataas mula sa lugar. Pagdating sa lugar na diskubre nilang gumuho ang isang pader at isang bata ang nakulong sa ilalim ng mga guho na gawa ni Lola na palayain ang bata ngunit nasugatan ito. Tinanong niya Luna na pagalingin ang bata ngunit nag-alinlangan siya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng hindi kung ano ang saysay ng ipinanganak ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya masagot ang kanyang tanong. Inilabas niya ang mga baril na nasa kanyang tagiliran at itinakda ang kanyang layunin ay tulungan ang mga taong siya nagtapos sa bata at nagpaputok ng kanyang healing shots na agad namang gumaling sa bata at nasa sabik. Hindi pinupuri siya sa kanyang husay ngunit hindi siya tumugon. Bago ito makalapit sa kanya ay nahulog siya at hindi rin sumugod sa kanya dahil akala niya siya ay naging her sa halip ay si Luna. Nanginginig at umiiyak na nagsasabing ayaw niyang mamatay at sinabing natatakot siya sa mga sumpa. Nagtaka siya kung saan napunta ang lahat ng katapangan niya kaya muling tumingin at natuklasan niya na ang paggamit ng kanyang healing powers ay nag-activate din ng kanyang corde skill. Lola told them not to worry about her dahil hindi iyon ang unang beses na nangyari iyon at siniguro niya sa kanila na magiging maayos siya kapag nagising siya. Pagkagising niya ay nahihiya siya sa nangyari kaya nakiusap siya na huwag at kay Emma nakalimutan ang lahat ng nakita nila. Sinabi nila sa kanya ang lahat. Mabuti naman at agad siyang tumayo at inalis niya ang kanyang mga damit at sinabing magpatuloy sila sa kanilang pagpunta kay Maria o sinabihan siyang magdahan-dahan at maghanap ng ibang paraan upang
Matulungan si Maria nang tanungin ni Moon kung bakit niya itinuro na nanginginig ang kanyang mga tuhod at pinaalalahanan siya. Nakasasabi pa lang niya na takot siya sa mga sumpa ay pilit niyang tinatanggihan pero sinabihan siya ni Lola na itigil na ang pagpapanggap at sabihin sa kanila ang totoo ay ibinunyag niya sa kanila. Na natatakot nga siya dahil kung tatanggalin niya ang sumpa ni Maria ay malamang na mamatay siya ay nabigla si Lola at galit na inilihim niya ito sa kanya kaya humingi ng paumanhin si Luna at sinubukang ipaliwanag ang mga dahilan ngunit niyakap siya ni Lola at humingi ng tawad dahil sa pagiging clueless niya tungkol dito sinabihan siya nito na itigil ang pagsisikap na gawin ang lahat sa kanyang sarili at umasa sa kanya habang si Norris ay nakatayong humahanga. Ang kanilang pagkakaibigan noong gabing iyon habang ang mga batang babae ay nag-iisip kung ano ang maaari nilang gawin upang matulungan si Maria nang hindi isinakripisyo si Luna Nord ay nagsabi sa kanila na mayroon siyang perpektong solusyon kanina ay naisip niya na magagamit niya ang kakayahan ng kanyang editor upang baguhin ang kalagayan ng kakayahan ni Luna kaya sa halip na using her lifespan as payment she'd used her money. The only problem was that he didn't have enough LP to do that. Lola and Luna has no idea what he talking about so he explained that to use his skills kailangan niya ng life points at mas marami lang siyang makukuhang LP sa pakikisali sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan o paggawa ng anumang naisin niya. Binanggit din niya na kakailanganin nila ng maraming pera para kay Luna kung makakamit nila ang kanilang mga layunin. Sinabi sa kanila ni Lola ang tungkol sa isang maharlika na nag-host ng isang event. At sinabing maaari silang kumita doon. Ang kaganapan ay tinawag na Herm Pride at ito ay isang kaganapan kung saan ang mga pangit na degenerate na lalaki ay dumating upang panoorin ang iba pang mga lalaki na nagpapakita ng kanilang mga kababaihan dahil ito ay isang uri ng pinakamalapit na bagay na kailangan nilang maging sa parehong lugar bilang maganda mga kababaihan. Linggo-linggo nilang idinaos ang kaganapan at ginamit ito bilang dahilan para mapuot sa mga gwapong lalaki na higit pa sa kailangan nila ay nagdala si Ain ng tsaa para kay Maria at nakita siyang nasasaktan. Ang mga epekto ng sumpa ay lumalakas at kakaunting oras na lang ang natitira sa kanya. Ngunit umaasa si Ain na may makakapagligtas sa kanya bago pa maging huli ang lahat. Samantala sa arena para sa Harem Pride event ay sinabi ni Lola na hindi at ang mga babae ay napaka-brutal ng mga tao. Sa mga tao at ito ay nakumpirma nang ang unang harem ay pumasok sa arena. Ang karamihan ay naglabas ng pinaka-brutal at masasamang salita na may isip nila sa kanila na halatang ginawa nila ito dahil hinding-hindi nila magagawa ito sa isang normal na araw. Ang koponan ay may score na 30 sa 3,000 at nabuo sa arena ang mga harem na nagpakita pero ang grupo bago sila Norris ay hindi ganon. Dahil natahimik sila sa ganda ng bawat babaeng nakita nila at nakilala sila ni Lola bilang adventurer team ng rival Gil Blongo at hindi rin umamin na maganda sila. Ngunit pinagalitan siya ng mga batang babae at sinabihan siyang mag-focus dahil kailangan nilang talunin ang mga ito para manalo. Ang pagkadismaya ng karamihan ay lumaki dahil wala silang mahanap na mali sa mga batang babae na nauna sa kanila at hindi rin nag-alala para sa kanyang sariling mga batang babae kapag ito na ang kanilang pagkakataon. Si Emma ay nanlamig sa takot at hindi rin napansin at napapikit dahil alam niyang gusto niya ito. Pagkatapos ay sinabihan siyang huwag matakot dahil nandoon siya na tila nagpalakas ng kanyang kumpiyansa at tumakbo siya sa arena at hindi rin binanggit na sa wakas ay nagkaroon siya ng isang spring in her step and Lola claimed she had a spring in a few other places. Pati si Emma ay nagpakilala sa crowd at agad silang nadala sa kanyang cuteness at sweet attitude. Sumunod na pumasok si Luna at gustong-gusto ng crowd ang bawat segundo ng kanyang pagpapakilala at ilang kahit na ikinalungkot niya. Ang katotohanan na siya ay may kasintahan na si Lola ang huli sa karamihan ng mga tao na kumain ng kanyang mga salita at nagbigay ng mga komento sa pagiging isa sa kanyang mga adventurer boys. Ang hukom ay nagpahayag na sila ay nakakuha ng SC sa kabuuang 2,925 puntos, ang pinakamataas na iskor mula noong unang magsimula ang kaganapan. Tumalon sa tuwa sina Luna at Emma at niyakap si Nora sa pag-aakalang nanalo sila. Ngunit sinabi ni Lola na hindi pa tapos. Sinabihan sila ng MC na para manalo kailangan nilang bigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa crowd sa pamamagitan ng pagpasa ng 3 senaryo kaya nagsiksikan ang mga babae at nagkaisip. Isang plano. Ang unang senaryo ay kung ano ang kanilang gagawin kung ang kanilang Panginoon ay malamig at hindi nagkunwaring nilalamig at sina Men, Lola at Luna ay magkayakap sa mga kamay ni Nora at
Ipinatong ni Emma ang kanyang mga balak sa ulo nito ay hindi nag-react ang mga tao hanggang sa nagsimula na silang maglapat ng kanilang mga katawan. Him in a attempt to warm him up, this was the crowd going crazy, and even the MC admitted that if he was the one in Nora's position he'd die from a completely different reason than cold the second. Scenario is how they would take care of their ang may sakit na si Master Lola ay inilagay ang kanyang ulo sa kanyang kondongan. Ginamit ni Emma ang kanyang mga pakana upang suportahan ang kanyang mga binti habang binibigyan siya ng isang masahe sa Luna na inabutan ng isang piraso ng tinapay habang ang isang prop ay naputol ang isang piraso na hinaipan ito at ibinigay ito sa hindi makakain. Sa puntong ito ang mga tao ay nagwawala dahil hinding-hindi nila mararanasan ang ganitong mga kasiyahan sa kanilang malungkot na miserableng buhay. Ang ikatlo at huling senaryo ay upang patunayan na sila ang pinakamahusay na harem at hindi rin nag-aalala dahil hindi niya alam kung ang mga batang babae ay maaaring humila. Lumingon sa kanya ang mga babae at sabay na hinalikan siya at namula siya ng husto. Halos magbulungan ang mga tao dahil sa excitement. Ang ilan ay namumungay ang mga mata at ang iba naman ay nagnanais na sila ay nasa nose position. Sabi ng MC na nag-flashback ang kanyang asawa at anak na babae at habang ang kanyang asawa ay naiintindihan na sinasabi nito na nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak na babae na nagpatunog sa kanya na parang isang may sakit na nasa katanghali. Ang gulang nakilabot, hindi na nila nakayanan ng kanilang pagpapakita kaagad na idineklara silang mga panalo at iniabot sa kanila ang pera na parang panaginip pa rin. Dahil hindi makapaniwala na nagawa nila iyon at talagang nanalo sa bahay ni Maria, ang doktor ay nagsabi sa kanyang mga magulang na wala na siyang magagawa para tulungan siya. At ang mga batang babae na si June ay dumating sa mansyon at nakakita ng isang umiiyak sa labas at hindi rin sinabi sa kanya na iyon ay huli na at dumating sila upang tulungan si Maria habang nakahiga si Maria sa kama. Naalala niya ang kanyang pagkabata noon pa man ay alam niyang mamamatay siya sa kanyang ika-16 na kaarawan dahil hindi lihim na ang sumpa ay ginawa ng isang mangkukulam na tinalo ng kanyang ninuno. Ang sumpa ay nilaktawan ng maraming henerasyon bago ito nag-activate sa kanya. Gusto niyang mabuhay ang nalalabi sa kanyang mga araw sa paggawa ng isang bagay na gusto niya at iyon ang dahilan kung bakit siya nag-enroll sa akademya ay hindi kinuha ni Ain at ang mga batang babae upang makita si Maria ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya. Mga magulang at sinabing plano niyang tulungan ang kanyang anak. Nang pumasok si Luna ay nakilala nila ito at tinanong kung dumating ba ito sa kanilang anak na si Luna ay humingi ng tawad sa hindi pagsang-ayon na tulungan sila noon at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya unang tumanggi sa kanila o tiniyak sa kanila na ang lahat ay maayos. At hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay ni Luna dahil binago niya ang presyo na kailangan niyang bayaran mula sa kanyang buhay tungo sa pera. Sinabi ni Maria na hindi siya palaging iniisip ni Maria na siya ay espesyal dahil nakita niya siya sa kanilang mga pagsusulit sa pasukan dahil siya ay napakahusay. Sa pagbabasa ng mga tao ay nagising si Maria at nang makita niyang wala siya ay nagtanong kung bakit siya naroroon. Sinabi niya sa kanya na sila ay dumating upang iligtas siya. Tinanong niya kung bakit siya nag-abala na gawin iyon para sa kanya at sinabi niya sa kanya na gusto niyang bayaran siya para sa pagtanggap sa kanya ng hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng lahat ng iba pang mga estudyante. Habang nagsasalita siya ay nakaramdam siya ng pagkagan at hindi rin sinabi sa kanya na ito ay dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang LP para i-edit ang husay ni Luna ay nauwi ito sa paghalik sa kanya kahit na wala siyang ideya kung ito ay isang bagay na kailangan niya at hindi rin nagpasalamat sa kanya na sinabing gaman ng pakiramdam niya. Pinutol ni Luna ang kanilang sandali at sinabing kailangan niyang alisin ang sumpa. Sinimulan niya ang proseso ngunit lumalaban ang sumpa. Siya ay nagpumiglas ng kaunti at sa wakas ay nagawa niyang alisin ang sumpa sa huli gamit ang sumpa. Nawala ang pakiramdam ni Maria at nagpasalamat sa kanila sa pagliligtas ng kanyang buhay. Sinabi niya kay Noah na gugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad ng kanyang utang sa kanya. Gayunpaman hindi talaga nagustuhan ni na Lola at Emma ang ideyang iyon. Nang umalis sila sa mansion hindi natuwa siya. Maaaring tulungan si Maria habang napansin niyang nagbubulungan sina Emma at Lola sa isa't isa na pinag-uusapan nila ang katotohanan na si Maria ay nahulog na sa kanya at hindi sila natuwa tungkol dito kahit na inamin ni Luna na nahulog din siya sa kanya at hindi rin binisita si Olivia na nagsabi sa kanya ng wreck of many women. Inamin niya na marami na talaga siyang nakasamang babae kamakailan.
lang at marami na silang nahalikan tapos humingi siya ng sariling halik pero hindi rin talaga siya mukhang nahihiya at nahihiya sinabi niya sa kanya na dahil palagi siyang hinahalikan. Hindi niya alam kung paano ito gagawin kaya't hinalikan niya ito sa noo sa halip at sinabi sa kanya na patuloy na magsanay kasama ang iba pa niyang mga babae at bumalik para bigyan siya ng tamang halik sa labi para pasalamatan sila sa pagliligtas sa buhay ni Maria na ibinigay ng kanyang pamilya. Hindi at ang mga babae ay 100 milyon bawat isa o nagtaka kung ano ang gagamitin niya sa lahat ng pera upang gawin at sinabi sa kanya ni Emma na magagamit niya ito upang magbukas ng isang tindahan na nagbebenta ng mga bihirang materyales para sa mga halimaw ay inalok pa niya ito na tulungan siya ngunit sinabi sa kanya ni Lola na huwag para mag-abala dahil ang kailangan lang niya ay ang kanyang kakayahan at wala nang iba ang mga babae sa kalaunan ay nagkaroon ng pagtatalo kung sino ang magiging mas mabuting tao na tutulong sa kanya. At si Luna ay sumama sa kanila na hindi nais na mahuli sa pagitan nila ni hindi nagpaalam at hayaan silang mag-isa kapag siya umuwi ang kanyang ama ay hindi makapaniwala kung gaano karaming pera ang ibinigay sa kanya at inalok na asikasuhin ito sa pamamagitan ng pagpunta sa pagsusugal na naging malinaw kung bakit sila patay ay sinira at hindi rin nagtiwala sa kanyang ama sa wala sa kanyang pera. Kaya sa halip ay inatasan niya ang paghahanap ng angkop na lokasyon para sa tindahan at punan ang lahat ng papeles na voluntaryong bantayan siya ni Alice upang gawin niya ang lahat ng tama sa bandang huli at hindi rin nagpas siyang tuklasin ang dungeon upang makita kung makakahanap siya ng ilang mga bihirang materyales para sa tumigil siya para makita si Olivia na nagkunwaring patay na hanggang sa kiniliti siya nito saka siya nagreklamo na hindi na siya madalas puntahan kahit kailan lang niya ito nakita at hindi rin sinabi sa kanya ang mga plano niyang tuklasin ang dungeon at binigyan siya nito payo sa ilang mga bagong kasanayan na makakatulong sa kanya na madaling mag-navigate sa piitan. Halos mabulag niya ang kanyang sarili sa proseso ay hindi nagtagal ay nakarating siya sa ika-5 palapag ngunit natagpuan lamang niya ang mga patay na halimaw na nagpaisip sa kanya kung nakipag-away ba sila sa kanilang mga sarili hanggang sa kamatayan habang patuloy siyang naggalugad ay nakasalubong niya ang isang itim na leon na may tulap na tumutubo ng kanyang ulo at hindi rin sinubukang obserbahan ang katayuan nito ngunit wala siyang makita kaya ginamit niya ang light blinding skill dito at saka sinubukang tumakas gamit ang elevator ng dungeon. Bago siya makatakas kinausap siya ng leon na nakakagulat na kailangan niyang tumigil. Sinabi sa kanya ng leon na kailangan niya ang kanyang tulong upang mahanap ang kanyang kaibigan sa ika-6 na palapag patungo sa ika-6 na palapag. Sinabi sa kanya ng leon na ang kanyang pangalan ay Tersa na kabalintunaan kung isasaalang-alang ang katotohanan na siya ay isang leon sinabi niya ang pangalan. Matagal nang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan at ang kaibigang ito na hindi na niya kailangan pang hanapin sinabi ni Tigerson na hindi na hiniling sa kanya ng kanyang kaibigang duwende na si Vassal na maghintay sa ika-5 palapag habang tinitingnan niya ang 6 at iyon ay 350 taon kanina at hinihintay pa siya ni hindi bumaba sa ika-6 na palapag ngunit sobrang dilim para makakita ng kahit ano kaya gumawa siya ng night vision skill habang lumilingon sa paligid ay may nakasalubong siyang kayag na mga zombie na maaaring kumalas sa kanilang mga sarili tumakbo siya mula sa kanila at Natamon. Isang silid na gumagamit ng pangalawang pinto sa silid na natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bagong koridor na may nakasalubong siyang isa pang zombie ngunit ang isang ito ay may iba't ibang mga kasanayan at iba rin ang hitsura niya na pagtanto na ito ay Vassal kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang burahin ang kasanayan sa zombie. At bumalik sa dati niyang sarili sinabi sa kanya na kanina pa siya hinihintay ni Tigerson at nahihiya siya sinisisi niya ang sarili niya sa pag-aaksaya ng buhay ng kaibigan dahil hinintay niya ito. Nang makita niya sa wakas si Tigerson humingi siya ng tawad sa kanya pero sinabihan siya ni Tigerson. Para hindi masama ang pakiramdam niya sinabi niya na babalik siya sa kanyang sariling bayan upang makapiling muli ang kanyang pag-ibig sa kasamaang palad ay hindi tinanggap ng kanyang mga tao. Ang iba pang mga pampalasa ng Tigresen ay hindi maaaring sumama sa kanya sa labas ng piitan nagpaalam sa kanyang matandang kaibigan at sila nangako na magkikita ulit at hindi rin nagtanong kung ano ang plano niya ngayon at sinabi niyang wala siyang ideya sinabi niya na hindi siya nakalimutan na may nakalimutan siya sa ika-5 palapag at bumalik sa isang curious at hindi rin siya sinundan at nakita siyang umiiyak. Masama ang pakiramdam niya tungkol sa pag-iiwan sa kanya ng mag-isa kaya hiniling niya kay Tyden na maging kaibigan niya at inanyayahan siyang tumira kasama ang kanyang pamilya mamaya ng gabing iyon ay walang ipinakilala sa
kanya sa kanyang pamilya at pareho ang kanyang ina at kapatid na babae na nagustuhan siya ng kanyang ama ay medyo natakot ngunit gusto niya laging duwag kaya bale tinanong ng tatay niya kung bakit. Nagkaroon ng tool of growth out of his hat si Tirsan and No said that he's sensitive about it. Emma and No met up and went to school together. At the school they met Maria and Aain na muling nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Si Nora ay nakatayong awkward habang niyayakap siya ni Maria at pagkatapos ay ibinunyag ni Ain na masaya siya na gumaling si Maria bago magsimula ang kanilang pagsusulit. Bago pa makapagtanong si Nora kung ano ang ibig niyang sabihin pumasok si Elma sa silid-aralan. Sinabi niya sa kanila na huwag umasa ang mga pagsusulit ay kasing dali ng entrance exam. Ipinaliwanag niya na ang pagsusulit ay tatagal ng 2 linggo at sinabi sa kanila na kailangan nilang tipunin ang lahat ng mga materyales na nakalista sa isang chart na ipinakita niya sa kanila kung nabigo silang maabot ang mga kinakailangang puntos na kanilang kailangang kumuha ng mga klase sa tag-init. Habang sila ay nanananghalian iminungkahi ni Emma na tipunin nila ang mga materyales ngunit hindi rin sinabi sa kanya na hindi magiging madali ang paghahanap ng mga materyales. Ay tinanong niya kung ano ang gusto niyang hanapin una at sinabi niya na ito ay ang dragon kahit na iyon ay malamang ang pinakamahirap hanapin o sinabing pwede silang humingi ng tulong kay Lola at kahit ayaw ni Emma ay pumayag siya sa kanyang plano at hindi rin pumunta si Emma sa guild para makita si Lola. Habang nakatayo sila sa labas na nag-uusap ay nakarinig sila ng kaguluhan na nagmumula sa loob. Pumasok sila. Nakita nila si Luna na pilit pinipigilan si Lola na ilang segundo lang ang layo mula sa asong sumampal sa isang tao. Ay ninakaw pala ng isa pang receptionist ni Sarah ang kanyang mga adventurers. Sinabi sa kanya ni Sarah na kulang daw ito sa alindog kaya naman iniwan siya ngunit sigurado si Lola na siya may ginawa para iwan sila. Sarah tinuro pa ang kota ng receptionist na nakasabit sa dingding at sinabing galit lang si Lola dahil hindi niya kayang gumawa ng magandang trabaho kaya nagkataon na mas maraming benepisyo ang receptionist na may pinakamaraming adventurers kaysa sa iba at si Sarah ang nagkataong nasa tuktok ng listahan. Sinabi ni Sarah kay Lola na wala siyang katibayan na talagang nanligaw siya sa kanyang mga adventurer kaya sinabi niya kay Lola na kung matatalo siya nito sa rangkang ng receptionist para sa buwan na ito ay hindi na niya muling nanakaw ang kanyang mga adventurer. Lola sumang-ayon si Sarah ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na kapag natalo siya ay aalisin niya si Nora. Pagkatapos ay lumakad siya ng walang tulak laban sa kanya at mapang-akit na sinabi sa kanya na siya ay nasa sabik na maging kanyang receptionist na si Lunan at Emma ay mukhang malapit na nilang tapusin ang mayroon si Lola. Sinimulan at sinampal ang bitch na curiosity na ginawa o tingnan ang kanyang mga kakayahan at natuklasan na mayroon siyang ilang partikular na mga kasanayan at ito ay nagbigay sa kanya ng matinding pagdurugo ng ilong ng mag-isa. Si Sarah na tumawa siya na parang isang psycho at sinabing na disiplina na niya ang kanyang mga adventurer. Kaya mayroong siyang naisip na ang kanyang mga maliliit na baboy ay sasabihin ang katotohanan kahit kanino or mukhang nasisiyahan noong naisip niya si Sarah bilang kanyang receptionist at sinabi niya kay Lola na makakatulong sila ni Emma sa kanya dahil kailangan nilang maghanap ng mga bihirang materyales para sa kanilang mga pagsusulit kaya siya hiniling sa kanya na bigyan sila ng anumang high-grade quest at sinabihan siyang manalo kahit ano pa ang sasali ni Luna sa guild na inaalok na sumama sa kanila para magawa nila ang quest sa oras na pumunta sila sa quests at ipunin lang ang mga materyales na kailangan nila Luna. Sinabi sa kanila na narinig niya mula sa isang kaibigan kung saan makakahanap sila ng ilang mga dragon sa Earth at gumawa sila ng plano kung paano mahuhuli ang isang tigre at binigyan sila ng isang RCK sa kanyang likod patungo sa field kung saan makikita nila ang mga dragon at hindi rin nagtanong sa Great Sage kung saan naroon ang pinakamalapit na dragon at nauwi sa sakit ng ulo nang hinalikan siya ni Himam. Nagulat si Luna kaya mabilis nilang ipinaliwanag na dahil sa sakit ng ulo nito ngunit hindi talaga nito binili ang kanilang mga dumi matapos silang maghukay ng hukay at maglagay ng bitag para sa ang dragon para mahulog at hindi nahanap ang dragon at tiningnan ang mga kakayahan nito. Sinubukan niyang i-edit ito ng kaunti ngunit mangangailangan iyon ng maraming LP kaya nagpasya siyang manatili sa orihinal na plano o binato ng bato ang natutulog na dragon at kumilos bilang spade para maakit ito sa bitag. Nahulog ang dragon sa hukay at hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pag-atake dito na binulag muna ito ni Spears pagkatapos ay pinatay ito ni Noir at Emma. Ibinigay nila sa guild ang iba pang materyales mula sa quest nila at dinala nito ang rangkang ni Lola sa kasamaang palad nang idagdag nila ang mga materyales ni Sarah. Muli siyang nanguna habang
Ipinagmamalaki niya kung gaano siya kagaling sa kanyang trabaho. Ang mga adventurer na nagtatrabaho sa kanya ay naglakad at para silang mga zombie na halatang sobra ang trabaho ngunit masaya silang gawin ang lahat para sa kanilang may bahay na palaging nangangako sa kanila ng gantimpala sa pagsusumikap at hindi rin bumalik sa piitan upang maghanap ng higit pang mga materyales upang matulungan niya si Lola Olivia na iminungkahi na pumunta siya sa ikapitong palapag dahil malamang na makakakuha siya ng mga bihirang materyales doon ay binigyan niya siya ng payo tungkol sa ilang mga bagong kasanayan na kasama ang tubig ng apoy at kidlat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na lumikha ng isa pang kasanayan na tinatawag na magic fusion na nagpapahintulot sa kanya na pagsamahin ang kanyang mga dating kasanayan at lumikha ng isang bagay na mas malakas gamit ang kanyang bago skills at hindi rin pumunta sa ika-6 na palapag kung saan pinagsama niya ang banal na apoy at bala ng bato gamit ito para sirain ang mga zombie doon. Nang sa wakas ay makarating siya sa ikapitong palapag, nagulat siya nang makitang gubat iyon ngunit hindi niya napansin ang taong nakaupo. Isang sanga na nanonood sa kanya habang ginalugad ang kagubatan ay nakasalubong niya ang isang pakete ng pilak na lobo. Iniwasan niya ang mga ito dahil mas malakas ang mga ito kaysa sa kanya at naghanap ng ibang nilalang. Sa halip ay lumapit sa kanya ang taong kanina pa nakatingin sa kanya kaya lumingon siya at nakita ang isang maliit na batang babae na kamukhang kamukha ni Emma noong bata pa. Siya noong una ay akala niya ito ay isang bitag na itinakda ng piitan ngunit pagkatapos niyang tingnan ang kanyang mga kakayahan ay natuklasan niyang isa siyang dryad. Sinabi sa kanya ng batang babae na mapapansin niyang makapangyarihan siya at may kahilingan para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mamamatay siya kapag hindi siya nito tutulungan at nangako pa na gagawin niya ang anumang hilingin niya bilang kapalit. Kaya pumayag si Nora na makinig sa kanyang kahilingan at habang nakaupo sila ay sinabi niya sa kanya na iyon ay talagang isang dakilang puno espiritu. Siya ay may kasanayan sa pagiging sensitibo sa kagubatan na nagpapahintulot sa kanyang mga ugat na kumalat sa kagubatan na ipinaalam sa kanya ang lahat ng nangyayari sa kagubatan. Tinanong niya kung bakit siya mukhang bata at sinabi niya na ito ay dahil sa pakiramdam niya na ito ay isang bagay na gusto mo. Ibinunyag niya na may isang halimaw na umuubos ng kanyang mana dahil ang kanyang tunay na katawan ay hindi makagalaw mula sa isang lugar patungo sa isa pa dahil siya ay isang puno. Sinabi niya kay Nora na kapag tinulungan siya nitong talunin ang halimaw at iligtas siya ay ituturo niya sa kanya ang daan patungo sa ika-8 palapag at ipakita sa kanya kung saan nakatago ang mga kayamanan sa ika-7 palapag. O naisip na kaya niyang ibigay ang mga kayamanan kay Lola at dagdagan ang tsansa nitong manalo sa kompetisyon kaya hiniling niya sa kanya na sabihin pa sa kanya ang tungkol sa halimaw na kailangan niyang sirain. Pagkatapos ay ipinakilala niya sa kanyang sarili habang dinala siya ni Dory sa kanyang puno kung saan ipinakita niya sa kanya ang golden bee na nagpapatuyo sa kanya. Sinabi sa kanya ni Mana Nord na ang bubuyog ay mas malakas kaysa sa kanya at kung sinubukan niyang salakayin ito ay mamamatay siya. Pagkatapos ay mas naubos ang bubuyog mana mula sa puno ni Dory at siya ay nahulog sa sakit at hindi rin nakaramdam ng galit sa katotohanan na siya ay masyadong mahina para tulungan siya. Mas sumama ang pakiramdam niya nang sinubukan niyang ngumiti sa sakit at nag-alok na ituro sa kanya ang daan patungo sa ika-8 palapag. Sinabi niya sa kanya na kaya niya huwag mo siyang hayaang sumisid dahil pinaalalahanan niya ito ng sobra sa kaibigan at ang pag-abandona sa kanya ay parang iniiwan niya ang kaibigang. Napansin ni Dory na may hiwa siya sa labi kaya hinalikan niya ito dahilan para bumaril ang alp niya dahil natuwa siya rito. Isang freak yung pagkatapos ay nagpasya siyang humingi ng tulong kay Olivia. Sinabi sa kanya ni Olivia na ang pinakamagandang bagay na gawin ay lumayo. Sinabi niya sa kanya na ito ay masyadong mapanganib para sa kanya at hindi niya nais na mamatay siya. Gayunpaman at hindi rin sinabi sa kanya na maaari niyang lumayo at tinukso siya ni Olivia tungkol sa pagkahulog sa puno. Sinabi niya sa kanya na iyon ay dahil naalala niya ang kanyang kaibigan kaya nakaisip si Olivia ng isang plano upang hindi matalo ang bubuyog. Ang napakatalino na plano ni Olivia na kasama ang paggamit ng mga halimaw sa kagubatan. Ninatagpuan ang pugad ng bubuyog. Pagkatapos ay sinabihan si Dory na magtago bago binato ng bato ang isa sa mga lobo ay agad nilang hinabol at hindi rin sinubukang akayin ang mga ito sa pugad ng bubuyog. Habang tumatakbo siya ay nahulog siya at bago pa sila makaatake ay ginamit niya ang ilaw. Nakakabulag at nakatakas ay naabutan niya ang bubuyog na umaatake sa puno ni Dory.
Sa sobrang galit ay inatake niya ito gamit ang kanyang espada ngunit hinarang ng bubuyog ang pag-atake gamit ang tibo nito. Sinubukan niya itong tamaan ng kidlat ngunit madali itong nakaiwas sa kanila. Lalong lumala ang mga lobo ay bumalik at sinubukang atakihin din siya nang napagtanto na hindi niya kayang labanan silang lahat nang sabay-sabay na inedit niya ang target na kasanayan at inilagay ito. Sabi na ito ay naging sanhi ng pag-atake ng mga lobo sa bubuyog at habang sila ay nakikipaglaban sa isa't isa ni tumakbo kay Dory at sinabi sa kanya na maayos ang lahat na nagawa ng bubuyog na. Patayin ang lahat ng mga lobo at walang sinamantala ang mahina nitong estado para sa lakayin ito gumamit siya ng magic fusion upang paghaluin ang tubig at kidlat na nagpabagsak. Kaya natapos at humingi ng tawad si Dory sa hindi na matulungan siya at hindi rin sinabi sa kanya na siya ay tumulong sa pagtaas ng kanyang LP tulad ng ipinangako ni Dory na ipinakita o kung saan. Nakatago ang mga kayamanan ay ibinigay niya sa kanya ang mga nilalaman ng mga kaban ng kayamanan. Ang una ay isang perlas na nagpapataas ng kakayahan ng hangin at ang pangalawa ay isang artifact. Napagpasyahan niyang ibigay ang pearl kay Emma at ibigay ang artifact kay Lola pagkatapos ay itinuro niya sa kanya ang daan patungo sa ikawalong palapag ngunit nalungkot siya na aalis ito at hindi rin. Nangakong bibisitahin siya muli at umalis pabalik sa guild. Nagsimula ang kaganapan sa pagraranggo ng receptionist. Ang mga adventurer ng bawat receptionist ay binigyan ng tig-isang coin pouch na kailangan nilang isalansan ang bawat coin hanggang sa maubos ang laman ng pouch. Ang mga adventurer ng mga tao ay naiinis na si Sarah na naputol na ang kanyang winning streak ngunit sinubukan siya ni Nora na aliwin at ginamit niya ang pagkakataon na iabot sa kanya ang isang mapa. Sa kanyang bahay na napansin ni Lola na naging dahilan upang siya ay habulin o ibinigay ang perlas na nakuha niya mula sa dungeon at nagpasalamat siya bago nilunok ito ay nagbigay sa kanya ng dalawang bagong kasanayan, isa na nagbigay daan sa kanya upang makakilos ng kasing bilis ng hangin at isa pa ay tinatawag na wind slash. Kahit na nakatanggap lang siya ng regalo mula kay Nor, Emma ay mukhang malungkot at hindi rin nagtanong kung ayos lang siya at sinabi niya sa kanya na maayos ang lahat. Tinanong niya kung maaari niya itong samahan sa isang party para sa mga maharlika sa katapusan ng linggo ngunit hindi rin nag-alinlangan para sa maliwanag na mga kadahilanan at naisip ni Emma na ayaw niyang pumunta. Dance with other boys and it made him immediately agree to go to the party with her. Before she left, Emma told him that he probably not notice if someone took her away from him na hindi niya binigay o nang pagkakataong tanungin siya bago siya tumakbo. Mamaya ng araw na iyon nang hindi nakauwi ang kanyang kapatid na babae ay sinabi sa kanya na hindi sila nakahanap ng tindahan para sa mga bihirang materyales na sinabi ng kanyang ama na walang gustong umupa ng puwang sa kanya dahil hindi sila wastong mga nobles at hindi rin sinabi sa kanya. Huwag mag-alala ang ama dahil hindi siya naniniwala na makakahanap siya ng isang tindahan sa unang lugar. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang ama kung mayroon siyang anumang angkop na damit para sa isang party na binigyan siya ng kanyang ama ng isang wind-stained jacket na inaangkin niya na ang kanyang pinakamahusay na suot kaya hindi rin nagpa siya na bumili ng bago sa halip sa party at hindi nakilala ang mga magulang ni Emma. Ang kanyang ama ay tinukso siya ng kanyang ama tungkol sa kanyang pagkabata at isang napahiya o nakiusap sa kanya na kalimutan ang tungkol dito. Napansin niyang wala si Emma at tinanong kung nasaan siya kaya sinabi sa kanya ng kanyang ina na siya ay naghahanda pa rin. Tinanong ng ama ni Emma kung may sinabi ba sa kanya si Emma tungkol sa gabing iyon at hindi rin. Naisip na ang sayaw ang tinutukoy niya. Bago pa siya makapagsalita ng anupaman ay pinutol siya ni Emma na pumasok ang host at inihayag na nakatanggap siya ng liham mula sa The Phantom Thief. Phantom na nais niyang magnakaw ng isang mahalagang jewel na kilala bilang luha ng sirena at hindi niya napansin na mukhang nabalisa si Emma sa Dimension of the Phantom at tinanong kung pinagbantaan siya ng Phantom at mabilis niyang sinabi na hindi sinabihan ng The Voice ang lahat na huwag mag-alala dahil ginamit niya ang mga serbisyo ng mga adventurer mula sa The Elmen Guild upang bantayan ang hiyas at hindi rin nabigla sa kung gaano kalakas ang babaeng adventurer. Nang tingnan niya ang kanyang mga kakayahan ni at si Emma ay kailangang maghintay ng turn para sumayaw dahil nangyari ang sayaw ayon sa mga ranggo ng isang batang noble na nagpakilala bilang lumapit si Mike sa kanilang dalawa at hiniling niya kay Emma na muling isaalang-alang ang kahilingan nitong ligawan siya. Subalit sinabi sa kanya ni Emma na hindi na magbabago ang isip niya kaya nagtanong siya kung sino siya nang mapansin niyang nakatayo ito sa tabi niya ng matuklasan niyang hindi ay isang baronet na hinamon niya siya sa isang dance battle. Ang mananalo ay matutukoy sa kung gaano kalaki ang palakpakan ng mga manunood at ang gantimpala ay ang pakikipag-date kay Emma.
Pinalakpakan sila ng mga manonood at hindi ito kinabahan at mabilis siyang nakagawa ng kasanayan sa pagsasayaw bago pumunta sa gitna ng silid kasama si Emma para sa kanilang sayaw. Sinabihan siya ni Emma na magpahinga at I enjoy lang ang sayaw. Habang sumasayaw ang lahat ay namangha sa kung gaano kagaling sumayaw, which nagalit si Mike na natapos nila ang sayaw at nagpalakpakan ang mga manunood. Dahil halatang halata kung sino ang nanalo sa hamon at hindi rin sinubukang halikan si Emma, ang mga ilaw ay namatay at isang naghaharing babae na nagsasabing siya ang Phantom Thief ay nagpahayag na siya, "The come for the mermaid's tears in Emma." Noon lang napagtanto ni Noah na natanggap na rin ni Emma ang sulat na sinamantala ng babae ang kalituhan na ginawa niya para sunggaban si Emma at sa kanya. Ginamit ang kanyang husay para patumbahin siya. Sinubukan ni Nora na bawiin siya. Ngunit sinipa siya ng babae at nagawang makatakas kasama ang isang natutulog na si Emma. Bumalik ang mga ilaw at tumakbo ang host sa lugar na pinagtaguan niya ng hiyas upang tingnan kung nandoon pa rin. Siya ay hinampas siya mula sa likuran ng isang lalaking nakamaskara na kinuha ang si Joel at kasama ang nakamaskara na babae. Nakatakas sila mula sa party habang ang mga adventurer ay naghiwalay at hinabol sila Nora na hiniling ni Nora na sumama sa babaeng adventurer para mabawi niya si Emma, ngunit tumanggi itong sinabi na siya ay isang ordinaryong adventurer at hindi rin siya nanindigan at siya. Sa wakas ay pinayagan siya sa kondisyon na hindi siya makahadlang habang hinahabol nila ang babaeng nakamaskara. LLA ang babaeng adventurer ay binaril siya ng babaeng adventurer ay madali niya itong naiwasan at hinarap ang mga ito at hindi rin tiningnan ang kanyang kakayahan at sinabihan si Lila na mag-ingat dahil siya ay nagkaroon ng isang summoning skill. Si Lila ay humangan na kaya niyang gamitin ang discern ng isgo. Pinababa ng ginang si Emma at pinatawag ang isang firebird. Binigyan niya sila ng pagkakataong umatras, ngunit tumanggi sila kaya binaril niya sila at inatake sila ng ibon. Subalit madali silang nakaiwas, ngunit hindi nagtagal ay na-corner ang ibon. Mas maswerteng ginamit ni Laya ang kanyang demonyong kamao para pigilan ng fireball na binaril ng ibon sa kanya. Ang babae ay pinagtawanan sila at sinabing hindi nila may iligtas si Emma. Habang inatake niya muli si Nora, sinubukan niyang tanggalin ang kanyang kakayahan sa pagtawag ngunit hindi sapat. Inatake pa niya ito ng kidlat, ngunit nalampasan ay sinabi nito sa kanya na hanggat wala siya sa tugtog ay hindi niya siya matamaan. Itinuro niya na si Layla ay nakikipaglaban sa firebird kaya gumamit si Nora ng gravity manipulation skill para hawakan ang ibon sa lugar at sinuntok ito ni LLA gamit ang kanyang demonyong kamao at hindi rin pinaputokan ng tubig para tulungan siya, ngunit hinarang ito ng babaeng nakamaskara. Subalit ang hindi niya alam ay gumamit pala siya ng magic fusion para ihalo ang kidlat sa tubig at dahil kidlat ang kanyang kahinaan ay kumuha siya ng kaunti na damage ni Rush to Emma, who still unconscious. In LLA told him that it was probably due to magic. She then told No na pwede silang maging magkaibigan kahit nagaling sila sa karibal na guilds ni Lay's leader. Nilapitan sila at sinabing tumulong siya simula nung nahuli na ang isa pang phantom at ibinigay sa Earl. Sinabi sa kanya ni Layla na hindi nila kailangan ng anumang tulong dahil nakuha na rin nila ang sarili nilang phantom na mukhang nabigla siya at hindi rin napansin na mayroon siyang hako na hindi niya suot. Sa simula ng gabi ay hindi rin sinubukang basahin ang kanyang kakayahan, ngunit wala siyang makita at bago pa siya makapagsalita ay sinuntok siya ng lalaki. Pagkatapos ay gumamit siya ng gravity manipulation upang mapaluhod ang isang nalilitong Leo sa kanyang mga tuhod habang nagpupumilit silang bumangon. Tinanong ni kung ano ang nangyayari at hindi rin binaril ng bato ang hako ng lalaki at nang mahulog ito ay nabunyag na siya nga pala ang isa pang phantom in disguise. Sinabi niya sa kanila na gagawin niyang asawa si EMT dahil nahulog ang loob niya sa kanya. Sandali na nakita niya siya ni hindi napatayo at hiniling na palayain siya nito, ngunit kinutya siya ng lalaki at tinawag siyang mahina at sinabing wala siyang magawa para sabihin si Emma, ngunit sa kapangyarihan ng pagkakaibigan o lumaban sa hawak ng grabidad sinubukan ng lalaki na tapusin siya pero nilagyan siya ng tape ni Emma at ginamitan siya ng wind strike dahilan para mawala ang pagkakahawak niya sa No at agad siyang sinuntok ni Lila No at tuluyan na siyang natamba. Sinugod niya si Emma para masiguradong okay lang siya pero tinanong niya kung galit siya sa kanya. Dahil hinawakan siya ng ibang lalaki imbes na sumagot, hinalikan niya ito. Pagbalik nila sa bahay ni Earl, nagpasalamat siya na hindi sa tulong nito at nangakong babayaran siya nito. Tinupad ni Earl ang kanyang salita at bilang gantimpala ay binigyan niya si Noah ng tindahan para ibenta rin ang kanyang mga rare materials.
Kahit na binabawasan ang renta, sinabi ng kanyang walang kwentang ama na air model at idisenyo ang lugar, ngunit sinabi ni Alice at ng kanilang ina na gagawin nila ito, sa halip sinabi ng kanilang ina sa kanyang asawa na maaari niyang linisin ang tindahan para maramdaman niyang kapaki-pakinabang si Emma na tutulong siya. Out to and hug no, and this had Alice staring daggers at the both of the academy. Elna told the students that she had two announcements to make. The first was may bago silang transfer student na si Lila pala at hindi rin siya nakilala. Hiniling siya ni Elma na maupo sa tabi niya. Ang pangalawang anunsyo ay magsasanay sila ng camp na karaniwang bakasyon para sa mga estudyante. Nang dumating ang araw ng training camp, doon binalaan sila ni Ella na manatiling alerto dahil may mga halimaw sa paligid ni Emma. Nasasabik tungkol sa mga hot spring at patuloy na tumatalon tungkol sa pagsasabing ito ay gagawa ng mga kababalaghan para sa kanilang balat, at hindi rin sinabi sa kanya na hindi magandang ideya na pumasok sa mga hot spring, at itinuro ang iba pang mga estudyanteng lalaki na ang mga mata ay nanlilisik sa imagining the girls in ang mga hot spring. Gayunpaman, sinabi ng mga mahihirap na babae na nagtiwala sila o pinigilan ng iba pang mga lalaki na sumilip sa mga paniki. Habang sila ay umuunlad sa kanilang paglalakbay ay tumigil ang isa pang estudyante bago siya mahulog sa isang hukay na nakatago o nagpasalamat sa kanya, ngunit halatang siya ginawa ito para mapabilib ang mga babae na hindi man lang pinansin ang nangyari. Nang nilapitan sila ni Pixie na nagsasabing nakita niya ang mga bandido na naghukay ng hukay, ang mga babae ay tumakbo papunta sa Pixie at bumulwak sa kanya, at hindi rin naghinala at nagpas siyang basahin siya. Kaya nalaman niya na siya ay mayroong skill na monster puppetry, kaya hindi siya natuwa dito, at napansin niya rin na si Elna ay hindi nila kasama na, at sinabi rin ng Pixie na mayroon siyang alam na shortcut papuntang hot springs at inoffer sa kanila na ituro ang daan na kalokohan nilang sinang-ayunan. Ay dinala niya sila sa isang kuweba at walang nagreklamo na masyadong madilim at ang kanilang defense formation ay kalat-kalat na ngayon, Jorth, at sinabihan siya ng ibang estudyante na huwag mag-alala at kung magiging mapanganib ang mga bagay-bagay ay maaari silang palaging tumalikod ng hindi nabunat. Ang kanyang hiniling sa kanya ni Sword at ng Pixie na itago ito dahil nakita niyang nakakatakot ito at hindi rin nakapansin ng mga butas sa dingding, at sinabing posibleng may mga bagay na nakatago sa kanila. Gayunpaman, ipinaliwanag ng Pixie na wala doon at kung mayroon man ay inaatake na sila ni pagkatapos ay inakusahan siya ng paggamit ng kanyang halimaw na puppetry na kasanayan upang kontrolin ng ilang mga halimaw upang salakayin sila, kaya nagpasya siyang ihinto ang magandang pagkilos ng Pixie bago niya inutusan ang Lizardman na kanyang kinokontrol na salakayin sila, na pinalakas ng kanilang pagnanais na silipin ang mga batang babae sa paliguan. Kinasuhan ng mga lalaki ang Lizardman, habang ang mga babae ay nanlaban din sa kanila dahil walang makakapigil sa kanila na makapunta sa hot spring. Sinubukan ng Pixie na tumakas, ngunit hindi rin siya pinigilan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang timbang, kaya nahulog siya sa labas ng kuweba. Sa wakas ay nagkita sila kasama si Elna na sinubukang sabihin sa kanila ang kahalagahan ng pagiging mapagmasid pagkatapos ng kanilang pagtatagpo sa Pixie, ngunit ang mga mag-aaral ay masyadong nasasabik tungkol sa mga hot spring na hindi pinansin ang kanyang sinasabi sa kanilang lodge na inaalok ng mga lalaki o isang maskara na isusuot kapag sila ay pumunta sa silipin ang mga batang babae sa paliguan, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito dahil umaasa ang mga batang babae sa kanya upang pigilan sila. Tinawag nila siyang isang taksil at hinabol siya habang ang mga batang babae ay naghahanda na pumasok sa mga paniki na ang paliguan ay nakikita o sinubukan para makaisip ng paraan para pigilan ang mga lalaki, at noon lang at isang hakbang ang humakbang sa harapan nila at lumikha ng earth wall na nagpatigil sa kanila nang makita niyang hindi nagulat siya na may kultura siya, ngunit agad niyang ipinaliwanag na sinusubukan niyang pigilan ng iba pang mga lalaki. Ang pader ay hindi sapat para pigilan sila habang sila ay bumangon at patuloy na tumatakbo patungo sa paliguan, kaya hindi rin sila pinaputukan ng mga bala ng bato, habang si Ella ay ginamit din ang kanyang mga bala ng earth sila habang hinahagis niya ng suntok si Elna na ginamit niya ang sarili niyang suntok para pigilan siya dahil sa lakas ng pagbangga ng mga kamao nila ay napaatras siya at nahulog siya sa mga bisig ni Nora. Hindi niya sinasadyang nahawakan ang mga balak nito at sinabi niyang bibitawan niya ito dahil nailigtas siya nito. Ngunit mabilis itong bumitaw at humingi ng paumanhin. Tinanong nito kay Jorth ang kanyang ginawa dahil sa kakaibang lakas nito ay tumawa siya at inamin na kumuha siya ng iba't ibang mahiwagang potion
At mga gamit upang mas maging maskulado siya ay ginamit pa nga ng tulala ang lahat ng pera niya para bilhin ang mga iyon. Tinawag siyang nob na bobo si Elma dahil ginawa niya ang lahat para lang masilip ang mga babaeng walang pakana. Sinabi niya sa kanila na pangarap ng bawat kabataang lalaki ang sumilip sa mga babaeng hubot-hubad at iyon ang pakay nila. Sinubukan niyang kumbinsihin na hindi iyon ang kanyang ginawa. Nais niyang gawin ngunit hindi rin siya tumayo at sinabing mali ito kung bakit siya inatake ng CHTH gamit ang kanyang Magic Potion Power Boost. Kailangan niyang i-edit ang kanyang kakayahan. Na ginawa siyang walang silbi muli na nagpapahintulot sa kanya na talunin siya. Gayunpaman tumawa si Jorth at sinabi sa kanila na natalo sila at noon ay walang napansin na isa pang batang lalaki na tumatakbo patungo sa paliguan ay agad na sinundan siya ngunit ang bata ay napakabilis na hindi niya ito naabutan at hindi niya kailangang bigyan siya ng bigat para mapabagal siya kahit na ito ay nag-iwan lamang sa kanya ng 200 LP ngunit iyon. Hindi pa rin siya napigilan. Tumalon siya sa loob ng bush sa kanya at papasok sa banyo habang hindi rin sumunod sa kanya at pareho silang nahulog sa hot tub at hindi rin lumabas sa tubig na nakapikit. At sumigaw sa mga batang babae na nagsasabi sa kanila na isang pipang. Nakapasok na si Tom, idinilat niya ang kanyang mga mata at natuklasan niyang walang laman ang lugar habang nakatayo sa gilid ang mga batang babae na suot pa rin ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanya ni Emma na sinabihan sila ni Elma na maghintay ng kaunti bago maligo na siyang nagpagan ng loob niya. Nahimatay sa paligo matapos gumamit ng sobrang LP nang hindi magising ay may nakatakip na tuwalya sa kanyang mga mata. Narinig niyang sinabihan siya ni Elma na huwag tanggalin ang tuwalya dahil sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil ikinulong niya ang mga lalaki sa kanilang mga silid upang gantimpalaan siya para sa pagtulong sa mga batang babae na pinayagan nila siyang maligo kasama ng mga ito. Ang mga batang babae na nabighani sa kanya at upang makatulong na madagdagan ang kanyang LP ay pinahid nila sa kanya ang kanilang mga pakana na naging dahilan upang ang kanyang LP ay lumampas. Sa 10,000 noong gabing iyon ay dumating na ang oras para hindi na magbukas ang kanyang pambihirang materyal na tindahan at ang mga batang babae ay lumapit sa kanya upang tulungan siya sa mga pagtatapos na tinanong nila kung ano ang napagpasyahan niyang pangalanan ang tindahan at sinabi niya na lahat sila ay nakaisip ng iba't ibang mga pangalan ngunit sa huli ay napagkasundoan nila ang pangalan na pinili ni Tig Ursen na Stardy. Sa Rarities pumasok si Alice at ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na naibigay na nila ang lahat ng flyers kaya ang natitira na lang ay magbukas o manood ng tindahan habang pinupuno ng mga tao ang tindahan at iniisip kung gaano kalayo ang kanyang narating matapos mawalan ng trabaho sa silid-aklatan at pakikipagkita kay Olivia na nagpaisip sa kanya kung may paraan ba para mapasalamatan siya ng maayos sa lahat at hindi rin pumunta sa piitan para makita si Olivia at tinanong niya kung bakit siya seryoso kaya sinabi niya sa kanya na pumunta siya upang ipahayag ang kanyang determinasyon na ipinangako niyang hanapin. Isang paraan para palayain siya at wakasan ang kanyang pagdurusa. Sinabi sa kanya ni Olivia na nagpapasalamat siya ngunit hiniling niya sa kanya na huwag ipilit ang kanyang sarili. Determinado pa rin siyang palayain siya kaya tinanong niya ang dakilang sage kung may paraan para palayain siya nang hindi pinapatay. Sinabi sa kanya ng pantas na malamang na mahahanap niya ang mga sagot na kailangan niya sa 15 palapag kaya pumunta siya roon. Nang makarating siya sa 14 na palapag ay nakakita siya ng isang karatula na humiling sa kanya na piliin ang landas kung saan siya pupunta mag-isa. At ang landas na may label na 2 kung pupunta siya sa isang taong pinili niya ang numero 1 at ang unang pagsubok ay tumawid sa isang makitid na landas na may mga spike sa ilalim nito. Ang tanging kondisyon ay huwag gumamit ng anumang kasanayan. Bilang duwag na siya ay agad siyang tumalikod. Nakipagkita kay Emma at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa nakatagong piitan. Pagdating sa 4th floor tinahak nila ang landas na may markang 2 at pagdating sa isang pinto ay pumasok sila sa silid at ang pinto ay nakalock sa likod nila. Pagkatapos ay nilapitan sila ng mga duwende na humiling na pakainin sila o maglabas ng pagkain na inimbak niya sa bulsa. Dimensyon na kanyang ginawa at ibinigay sa kanila. Kaagad nila itong sinugod at sinimulang kainin ito ng buong sekim. Nakita ni Emma na kasuklam-suklam ang kanilang paraan ng pagkain. Habang kumakain sila ay hiniling nila na aliwin sila ni Emma sa pamamagitan ng pag-oin kaya nag-aatubili siyang nag-oin na parang baboy. At sinabihan nila siyang tumigil. Since she wasn't funny they also demanded that no give them more food which he did happily at habang kumakain sila ay bigla silang nagsusuka at natamba sabay hawak sa tiyan nila at hindi rin nila lason.
Ang pagkain bago binigay sa kanila, paliwanag niya kay si Emma na ginamit niya ang kasanayang nakuha niya mula sa kanyang amo para gawin iyon ay bumaba sila sa ika-15 palapag kung saan may nakasalubong. Silang nakagapos sa mga tanikala na kamukhang kamukha ni Olivia at hindi rin sinubukang kausapin siya, ngunit hindi ito tumugon kaya ginamit niya ang kanyang discern ng eye at natuklasan na siya ang clone ni Olivia at ang mga kadena na humawak sa kanya ay ang tunay na mga kadena ng kamatayan. Isang karatula sa dingding ang nagsabing dapat silang maghanap ng paraan upang palayain siya nang hindi siya papatayin at may lalabas na landas. Gumamit si Emily ng hampas ng hangin para putulin ang mga kadena. At ang clone falls nang imulat niya ang kanyang mga mata ay tumayo at nagtanong kung sila ba ang nagpalaya sa kanya o nagsabi sa kanya na itigil ang pagpapanggap bilang kanyang amo na nagsasabing alam niyang siya ang tunay na kadena ng kamatayan na hinugot niya ang kanyang espada at ang peking Olivia ay nagpanggap na siya. Nagulat siya na nalaman niya ang kanyang sikreto. Sinabi ni Olivia na gusto niyang subukan kung gaano siya kalakas ni Emma at ni Drew ng kanilang mga sandata o pinaputukan siya ng isang malaking balang bato, ngunit pinalayas niya ito pagkatapos ay lumikha siya ng isang Fire Dragon Strike at inatake sila, bagaman naiwasan nila ito sa oras na hinarap niya si Emma at sinabi sa kanya na wala siyang magagawa sa kanyang mababang antas ng husay bago. Si Pay ng kanyang sinoa ay sumugod sa kanyang tabi at sinabihan sila ng peking Olivia na kumuha ng silid dahil inaasar nila siya bago pa niya magawa. Gamitin muli ang Fire Dragon sa kanila at hindi rin gumamit ng elevator ng dungeon para ihatid sila palabas. Doon ay dinala sila ng elevator sa sahig ni Olivia at nagbiro siya tungkol sa walang panloloko sa kanyang presensya. Nang makitang si Olivia ay nabigla kay Emma, ngunit hindi rin ipinaliwanag iyon siya ang tunay at hindi rin sinabi kay Olivia ang tungkol sa kanilang pagtatagpo. Sa mga kadena ng kamatayan na kanyang impostor na si Emma ay itinuro na kung ang peking Olivia ay eksaktong kopya ni Olivia na nangangahulugan na pareho ang kanilang kahinaan. Sa halip na sagutin ang mga ito, tinanong ni Olivia si Emma kung ano siya. Ang laki ng BR pero hindi siya hiniling na tumutok at sabihin sa kanila kung ano ang kanyang kahinaan. Nag-aatubili si Olivia na sumagot, ngunit sinabi niyang nahirapan siya nang lumaban siya sa kanilang bayan, ngunit pagkatapos ay sinabi niya o kalimutan ang tungkol sa tulong sa kanya. Tinanong niya kung bakit siya napakabait sa kanya at kung bakit niya ito tinulungan ng husto kahit na wala itong ginawa para sa kanya. Gayunpaman wala siyang sinabi sa kabila ng kanyang saloobin. Sinabi nito sa kanya na sisiguraduhin niyang matatalo niya ang peking Olivia at palayain siya kapag bumalik sila sa bayan, at hindi rin sinabi kay Emma na pupunta siya sa library para alamin kung ano ang kaya niya tungkol kay Olivia. Sa shop na nakilala niya sina Lola at Luna na nagbigay sa kanya ng LP boost bago siya pumunta sa library. Nakahanap siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon sa library at ginamit ito para lumikha isang kasanayang pinaniniwalaan niyang kayang tanggalin ang peking Olivia. Habang pauwi siya ay nakilala niya ang peking Olivia kaya hindi rin niya na-activate ang bagong kasanayan at inatake siya, ngunit madali niyang naiwasan ang pag-atake nito. Ginamit niya ang kanyang espada para laslasin ang dibdib nito na ikinakuryente rin niya gamit ang mga mata niyang nakikita niya. Napagtanto na ang espada ay may mga katangian ng kidlat B. Olivia pagkatapos ay lumakad patungo sa kanya at itinaas ang kanyang espada upang patayin siya. 200 taon na ang nakaraan. Isang binata na kamukha ni Noah ang lumapit kay Olivia at humiling sa kanya na maging kanyang Panginoon. Tumanggi siya na nagsasabing hindi niya alam kung paano magturo at iniwan siyang nakatayo mag-isa sa bar. Hindi nagpahuli ang binata at sinundan siya kung saan-saan maging sa paliguan, ngunit patuloy siyang tinatanggihan ni Olivia isang araw. Matapos niyang sabihin dito na nangako siya sa isang kaibigan na maging ang pinakadakilang adventurer sa mundo. Sinabi niya sa kanya na kung makakamot siya sa kanya ay kukunin niya ito bilang kanyang estudyante. Sinubukan niyang salakayin siya gamit ang kanyang espada, ngunit tumalon si Olivia at dumapo sa gilid ng espada na bumaba siya at sinabihan siyang sumuko na lang sa pagiging isang adventurer, ngunit sa halip na sumuko tulad ng payo niya ay ginamit niya ang bawat pagkakataon na mayroon siya upang magtanong sa kanya, at kahit na tila nag-aatubili siya ay sinagot niya ang kanyang mga tanong. Ay nasanay na rin siya hanggang isang araw sinabi sa kanya ng bartender na ang binata namatay ang lalaki. Nailigtas niya ang isang maliit na babae mula sa isang halimaw, ngunit namatay sa proseso na nagpaisip sa kanya kung mabubuhay pa ba siya kung pumayag itong turuan siya sa kasalukuyan bago pa man maatik ang peking Olivia at hindi umatake sa kanya na siya ay dumating
upang tulungan siya kasama sina Lola Luna at Lila ni hindi nagpasalamat sa kanila ngunit sinabi sa kanila na siya ay masyadong makapangyarihan gayunpaman ang mga batang babae ay nagsabi sa kanya na siya ay palaging tumutulong sa kanila kaya't handa silang makipaglaban sa kanya inatake nila ang peke sa kanilang mga kakayahan ngunit nagawa niya. Para madaling makaiwas sa kanila bago niya matamaan ng espada si Emma at makuryente siya nang napagtanto niyang malaking problema ang espada at hindi rin ginamit ang husay ng editor niya para tanggalin ang kidlat nito at pagkatapos ay ginamit ni Leia ang kanyang demonyong kamao at binali ang espada sa kalahati para lamang mapalabas ng pekeng. Ang apoy na dragon sa kanya ay natumba siya nito at nang hilingin niya kay Luna na pagalingin siya ay natumba siya at sinabing nakaramdam siya ng lagnat nang mapansin niya na ang iba pang mga babae ay nasa parehong sitwasyon at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang peking Olivia ay gumawa ng isang bagay na ginawa sa kanila. Nakaramdam na naman ng sakit at hindi naisip ng peking si Olivia na kaya niya itong labanan dahil wala itong mga sandata. Pinakawalan niya muli ang apoy na dragon at hindi rin sinubukang umiwas ngunit napagtanto niyang hindi siya makagalaw ng bigla. Nakagalaw sa tamang oras at inisip kung ginulo niya ang kanyang kakayahan binaril siya nito ng batong bullet ngunit ibinalik niya ito at tumama ito sa kanya sa halip ay nakatulong ito sa kanya na kumpirmahin na talagang ginugulo niya ang kanyang kakayahan at hindi rin siya sigurado. Matalo siya dahil napakalakas niya ngunit ang pagtingin sa kanyang mga kaibigan at pag-alala na malaki ang naitulong ni Olivia sa kanya kaya nagpasya siyang talunin siya sa lahat ng bagay kaya nagpasya siyang isakripisyo ang lahat ng kanyang kakayahan maliban sa mga ibinigay sa kanya ni Olivia kaya pinayagan siyang pumunta sa toe with her and when he tried to cut her with his sword natuklasan niya na matigas ang balat nito. Kaya nagalit talaga si Olivia at sinimulan siyang suntukin pakaliwa at kanan nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong harangin at ipagtanggol ang sarili niya pagkatapos ay sinipa siya dahilan. Lumipad siya sa tulay at tumama sa pader muli niyang pinakawalan ang dragon na apoy at sinubukang sunugin hanggang mamatay ngunit naisip ni Nora ang mga babae at nagpa siya na hindi pa siya mamamatay. Kaya kinuha niya ang kanyang espada at sa halip na umiwas. Ang pag-atake ay tumakbo siya diretso sa dragon. Nagbigay siya ng isang nasisiyahang ngiti sa pag-aakalang sa wakas ay papatayin na niya ito ngunit si Nora ay naglaslas sa pamamagitan ng apoy na parang siya ang apoy na nagniningas pa rin si Ashura. Na may naglalagablab na espada ay hinampas siya nito sa pagitan ng mga mata at itinulak pababa sa kanyang ulo na pinilit. Bumalik siya sa mga tanikala bago tuluyang maging alikabok. Relx ang huling mga salita ay isumpa niya siya at hindi rin sinabing maaari niya itong isumpa lahat ng gusto niya dahil mayroon itong mga kaibigan na bumubuhat nito o lumuhad pagkatapos niyang talunin. Siya at pumunta sa kanya ang mga babaeng nakatayo at sinabi niya na kaya niya itong talunin dahil sa kanila at inamin na naubos na niya ang sobrang LP sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala at binigyan siya ng LP boost at kahit na siya ay pagod na siya ay tiyak na nasa ulap sa sandaling iyon ay pinuntahan niya si Olivia na sa wakas ay nakalaya at natagpuan niya itong nakatayo sa labas habang pinapanood ang pagsikat ng araw nang makita siya nito nagsimula siyang umiyak at tumakbo sa kanyang nakaunat na mga braso tinanong niya kung bakit siya, tell him she was in pain but she said that she don't want him to worry. She thanked him for freeing her and he thanked her for everything she'd done for him while everything in the store was going well and Norris idiot of a nagtataka. Ang ama kung magkano ang kikitain niya kung magpasya siyang ipusta kay Ronaldo ang puntos ngunit hinailan ng kanyang asawa ang kanyang tenga para maibalik siya sa kanyang katinoan at hindi rin sila. Nagsasanay ni Lila nang makita sila ni Lola at tumakbo upang palakasin ang kanyang LP nakita ni Luna. Sila at ginawa ang parehong bagay at si Emma ang huling dumating at hindi siya nag-aksaya ng oras sa paghawak ng hindi at paghalik sa kanya ng isang baliw na mukhang si Alice ay dumating na may dalang espada na nagsasabing handa siyang ipaglaban hanggang kamatayan para sa kanyang kapatid na ikinatakot ng lahat ng hindi rin. At pumunta si Olivia sa piitan tinanong niya kung nakuha na ba niya ang mga kasanayang isinakripisyo niya ngunit sinabi ni Norris na maglalaan siya ng oras sa paggalugad sa piitan at bawiin ang mga kasanayan habang ginagawa iyon sinabi sa kanya ni Olivia na kung magagawa niya ito ang 100 floor ay naging kasing lakas niya at sinabi sa kanya ng ating confident hero na hintayin siyang makarating doon at kung gusto mo pa ng anime recap videos ay mag-subscribe ka na kabogli.